Napansin ko si tatay sa labas. Nung napansin ko siya, hindi siya mapakali. Tinawag ko siya. Sabi ko, "Tay, pasok muna kayo sa loob." At nang nakapasok siya, ako na mismo ang nakikipagkwentuhan sa kanya. Dahil napapansin ko siya, hindi siya mapakali. Mukhang may nararamdaman kaya ako na mismo ang nag-alok sa kanya na pumasok. At ako na mismo nakipagkwentuhan sa kanya. Kaya in-entertain ko siya habang wala pa kaming kliyente, wala pa akong ginagawa. Ako na mismo ang nagpapasok sa kanya para makipagkwentuhan. At doon ko nalaman ang kanyang sitwasyon. Nung nalaman ko kanyang sitwasyon at kinukwento niya ang buhay niya, medyo nakakalungkot. Kasi ngayon nalaman ko na nag-iisa siya sa buhay, walang anak, wala rin siyang asawa, walang kasama sa bahay. At ang malungkot doon is yung nag-iisa siya sa nakatira sa malayong lugar sa bundok. Si tatay is taga Tanay Rizal pala siya sa may area ng San Andres. Actually nilapitan ko na siya naging interesado ako sa kwento niya. At least kahit papaano inopen niya yung sarili niya. At ina-appreciate ko yun at binigyan ko ng halaga yun dahil ngayon lang kami magkakilala pero nag-open siya, nagtiwala siya sa akin, naikwento niya yung buhay niya at pinakinggan ko. Medyo nakakalungkot kasi hindi po biro ang mag-isa sa buhay lalo sa edad niya. Si tatay senior citizen na po siya, tapos medyo malakas po siya pero mahirap po sa edad po niyang ganyan na nag-iisa siya. So nakikipagkwento pa rin ako sa kanya. Nilapitan ko siya, pinakinggan ko ng pinakinggan. Nakakalungkot talaga, sobra. May iyak ka. Kaya hindi ko na nga nilagyan ng tinanggal ko na yung sounds dahil sa kwento niya medyo may mga masasela na hindi dapat bahagi. So mas ninanais ko na lang na i-mute na lang siya. Pero sa kwento niya parang masakit po, masakit sa puso, masakit sa damdamin, nakakalungkot. Minsan nagkukwento niya, minsan hindi siya nakakakain, minsan naglalakad siya malalayo. Tinanong ko nga siya kung kumain na siya So kumain na daw siya pero sa tingin ko hindi. Habang kinakausap ko siya para ang layo ng tingin niya. Kaya nag-isip na lang ako kung anong pwede ibigay ko na lang sa kanya. Yung pambili kong bigas at pambili kong gamot. So isasacrifice ko na lang para sa kanya. Wala namang mas masarap na nakatulong kahit kailangan ko. Sabi natin kailangan ko pang gamot ko, pang biling pagkain kasi ako solo parents ako, pero hirap ako lalo pag siya lang mag-isa sa buhay. Nakakalungkot. Nagkukwento siya, minsan hindi siya nakakain, lakad lang siya ng lakad pag hindi siya nakakaani sa kanyang mga tanim. So wala siya kikitain.
Wala kasi tumutulong sa kanya eh. Patuloy pa rin siya nagkukwento at pinapakinggan ko pa rin siya. Habang walang kliyente, talagang pinapakinggan ko siya, pinakinggan ko yung kwento niya, yung hinaing niya, mga hinanakit sa buhay. So nandito lang ako, sabi ko, tay, sige, wala namang problema. Pag pasyal ka sa bahay, punta ka dito sa pinagtrabahuan ko, pasyal ka lang. Pag meron ako, tay, kung anong kaya ko iabot ko. Actually, hindi naman siya nanghihingi, guys, hindi. Talaga ako na mismo kusa ang nag-abot sa kanya. Yan, guys, habang may kliyente, iniwanan ko muna siya. Pero ang video, hindi ko nasadya na nakatutok lang sa kanya. Pero tinapat ko kasi iniwanan. Habang nag-uusap kami, iniwanan ko lang. So, habang may nasikaso akong kliyente, pinagmamasdan ko pa rin siya. Layo, ang hirap, ang niya, yung iniisip niya, napakalalim na iniisip niya. Hindi ko alam kung ano. Ayaw ko din siya tanungin. Lalim na iniisip niya. Kaya yun, sana sa tulad natin na nakakaluwag, kagaya ni tatay, huwag tayong mag-atubiling kahit konting barya, konting pagkain, kahit sino dyan, basta nakikita natin, tulungan na lang natin kapwa. As Pilipino, alam naman natin dugong Pilipino, mahilig tayong tumulong kahit wala na tayo. Ang kinakatakot ko kasi dito, sana wag naman mangyari. Tulad ko, bata pa ako, pero hindi natin masasabi ang panahon. Hindi natin masasabi ang health condition natin. Kasi naranasan ko as a solo parents, may kasama nga sa buhay. Nandyan ang anak ko, pero nung time na inatake ako, so naawa ako sa anak ko. Kasi bata pa anak ko, 14 pa lang. Sinugod na ako sa ospital. Habang hindi na ako nakakahinga, anak ko iniisip ko. Tapos yun, naawa ako. Kaya iniisip ko si tatay kung ano pwede mangyari. Kapag mangyari sa kanya yun, wala siya kasama, wala makakalam kung ano nangyari sa kanya. Guys, nag-decide na ako, guys, na isacrifice yung natatabi kong pera, pabili kong gamot. Kasi nagme-maintenance pa ako ngayon sa puso at saka sa high blood at saka sa sakit ko. So nag-decide ako isacrifice ko. Baka sakaling makakatulong ako. Nagaling sa puso ko. May sakit ako sa puso ko, pero masarap sa pakiramdam, masarap sa puso ang tumulong. Pinagkasya ko yung pera kong tabi-tabi ko na pang 1 linggong gamot. Yun. Alam niyo naman ako, mahilig tumulong kahit walang-wala ako, kahit sakto lang yung pang-budget ko. Ayun. Mas dinayos kong, kasi ranas ko magutom, ranas ko walang pagkain kasama anak ko. Kahit papaano, kaya ko magtiis. Yung anak ko talagang inuuna ko. What if si tatay pa mag-isa? Kaya sabi ko, tay, pasensya na tay, nung nainabot ko sa kanya, ito lang kaya ko iabot. Yun, kahit paano, inuuna ko yung munang bigas niya, tapos konting mga ulam-ulam. Malaking bagay na po ito sa kanya, kahit alam ko kulang pa ito sa kanya. Kaya yun, iniwan ko muna yung office saglit para ibili lang siya ng kung anong pwedeng pagkasyahin sa perang tabi ko. Yun, as Pilipino, dugong Pilipino, yun, basta bago kami maghihiwalay,
Isang bilin ko na sa kanya. Mag-iingat siya lagi. Lalo ngayon, ulan, init, baka magkakasakit. Mahirap guys. Ako ang nahihirapan sa sitwasyon niya. Kaya hindi ako mapapakali. So kahit pa paano guys, ayan, naiabot na natin sa kanyang pandagdag pangangailangan. So sabi ko, tay, pasensya na tay, inuulit-ulit ko sa kanya. Hindi po ako mapera, walang-wala rin po ako, pero ito po sa loob at galing sa puso. Tay, ano po ulit pangalan niyo, tay? Ayan po si Sir Francisco at taga sakay, tay? Taga San Andres po. Siya po yung lagi po nandito, napakabait po niya at talagang solo din po siya sa buhay. Tama nga, nag-isa ka lang? Ha? Ayun, balo po siya, tapos nag-isa lang po siya doon sa may... Kaya yan, so nagpaalam na kami sa isa't isa at may lalakarin siya. So sabi ko, tay, ingat ka ha. Basta kung ano kaya kong ibigay, kung ano ang kaya kong iabot sa kanya, at kung walang-wala talaga siya, huwag siyang magdalawang isip na pumasyal o bisitahin ako. Nandito lang ako para tumulong sa kanya sa abot ng aking makakaya. Kaya yun, hinatid ko muna si tatay palabas at inibot ko na siya na konting barya lang kasi pati parang alisian ko okay lang kasi masarap sa pakiramdam guys. Hindi ako magano sa basta napakasarap sa pakiramdam. Maliit na bagay, napakalaking bagay po para sa akin na nakakatulong. Yun, so sabi ko, tay, huwag kang mag-isip kung ano-ano para hindi ka may stress. Yun, so nagpaalam na siya. Sabi ko, tay, ingat ka lagi. Lagi yung health mo iingatan. Yung lagi binibili ko sa kanya, iingatan yung health niya. So yun, aalis na si tatay, kaya sabi ko, tay, God bless. Yun, ingat palagi. Yun, so lakad na naman siya guys. So sana nasa mabuting kalagayan siya lagi sa araw-araw niyang lakad. Sana magigiligtas po siya sa tulong at sa gabay na ating Panginoong Jesucristo. So maraming salamat po sa inyong lahat.